Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin itong LTO ay mag-iigpit na sila doon sa mga nagbebenta ng mga segundo manong sasakyan, mapamotorsiklo man yan o mga kotse, four wheels hanggang sa pinakamaraming gulong. Ni-require na po nila na ito'y kailangang maparehistro agad. I mean, mapa-change of change of name. So ibig sabihin may pa-transfer kaagad yung pangalan ng sasakyan doon sa bagong nakabili ng sasakyan. So halimbawa, ako nakapagbenta ako ng sasakyan, so motorsiklo man o kotse, kailangan na may pa-change transfer na kaagad ng second owner, yung nung new owner ng sasakyan, yung sasakyan na binili niya. So, dahil diyan, maganda naman yung plano ng LTO dahil nga may mga insidente talagang nangyayari, 'di ba, na kapag nasangkot yung sasakyan sa isang insidente ng halimbawa, hit and run or nagamit sa hindi magandang bagay yung sasakyan, ang laging hinahabol is yung first owner. Dahil siya yung registered owner ng sasakyan, so sa kanya nagsisimula yung investigasyon at eventually malalaman na yung sasakyan pala ay naibenta na, matagal na panahon na. So hindi pa pala yun itatransfer ng new owner. So ito yung plano ng LTO na kailangan mawala na yung ganong sistema sa atin dahil nga malaking perwisyo kapag nasangkot yung isang sasakyan sa mga insidenteng hindi ka nais-nais na pangyayari. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan to at himayin natin. Ano ba yung kagandahang idudulot nitong pag-iigpit ng LTO at ano yung magiging problema nito sa ginagawa nilang kumbaga sa nilabas nilang memorandum tungkol sa penalty. So panoorin po natin 'to. Required nang mag-report sa LTO ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin ng 40,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. May second-hand ba kayong sasakyan o motor? Nakapangalan ba ito sa inyo o sa una pang may-ari? At alam nyo bang obligado kayong i-report sa Land Transportation Office kung nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan? Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyu noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May 5 araw ang seller para kumpletuhin ang requirements pagkatapos ng bentahan. Habang ang buyer, meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan. Ibig sabihin, sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second-hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos, sabi ng LTO. Alinsunod ito sa Motorcycle Crime Prevention Act. Under our law, in case of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Pero marami ang ngayon lang ito nalaman. Grabe naman yan, magmumulta ka ng wala sa ayos. Lalo na yung pinagbila mo ng motor galing pa ng probinsya. Nakakagulat para sa amin na ganon, yung kalaki yung multa. Kailangan siguro mapag-aralan po mismo ng LTO kung paano po yung dapat maging proseso nung kanilang pinapatupad na batas na yan. Para sa isang urban transport expert, pampatagal lang ito ng proseso. I think they're really excuse. They want to terrorize motorists para
they come across at manikluhod sa kanila. Pag-aaralan naman ng LTO ang pagpapalawig ng deadline sa requirements. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa. So, yun po yung balita na yan. Actually, maganda naman yung propose ng LTO. Dahil nga, nakasanayan kasi dito sa Pilipinas na once nakakabili ka ng sasakyan, motorsiklo man yun o sasakyan or kotse, di ba? Na hindi naman tinatransfer agad-agad dahil nga medyo may kamahalan, especially kapag kotse ang binili mong second hand, medyo may kamahalan po at maproseso ang paglalakad po ng transfer of ownership. Pero yun nga, sabi nga ng LTO, ang nagiging downside kasi kapag hindi na ita-transfer agad yung sasakyan, once yan na-involve sa aksidente or sa hindi magandang pamamaraan, ang laging tinatamaan dyan is yung investigasyon dahil ang una nilang hahanapin dyan is yung kung sino yung registered owner. So, siyempre, ipapalagay ng mga nag-iimbestiga ng LTO na yung sasakyan is ang may-ari pa rin is yung registered owner. So, doon na lang nila malalaman na yung sasakyan pala is naibenta na, matagal na panahon na. So, hindi lang na-transfer gawa nga ng hindi nilakad nung naging second owner. Ngayon, ano ba yung naging problema rito sa batas na to, sa pamamalakad ng LTO na to? Kasi wala tong cut-off. So, ang pinagbasihan nila dito is yung batas na ginawa nila Richard Gordon. Ito yung kasama to dun sa sa double plaka, sa Crime Prevention Act. So, doon nagsimula yung batas na yan. So, ang primary ng batas na yon is dapat nakasentro lang muna doon sa double plaka. Ngayon, bakit umabot doon sa pagpapatransfer ng mga sasakyan doon sa kailangan mai-transfer agad yung sasakyan doon sa new owner? Dahil nga, yan yung nagiging problema kapag nasasangkot sa insidente yung sinasabing sasakyan na yon, malalaman na lang nila na yun pala naibenta na nung ng first owner. Yung kung sino man yung registered owner na yan, naibenta niya na. So, kumbaga doon nakakalusot yung mga gumagawa ng hindi maganda dahil hindi na natitrace kung sino yung pinaka last possession ng sasakyan. Ngayon, dahil doon sa batas na ginawa nila Dick Gordon, ito na yung kumbaga umaksyon yung LTO tungkol doon sa batas na ginawa nila Dick Gordon. So, ito na yun na dahil nga kailangan may transfer kagad yung mga sasakyan within 5 days, magmumulta na ngayon ng 20,000 yung nagbenta plus 20,000 doon sa bagong nakabiling sasakyan kung hindi niya may transfer of ownership within 20 days. So, wala siyang cut-off, retroactive. So, kahit na, halimbawa, nakapagbenta ka ng sasakyan or bumili ka ng sasakyan, kahit nung mga 1980s pa yan, pasok ka dito sa batas na inilabas ng LTO. Kasi starting September 21, lahat ng hindi nakapag-inform doon sa LTO, magpe-penalty ka na ng 20,000. So, for example, ako, na meron akong 5 motor na hindi ko na-report sa LTO, antimano meron na akong 100,000 na utang sa LTO dahil hindi ko siya na-report sa LTO. So, magpe-penalty ako nang wala akong kaalam-alam na meron na palang batas na nilabas na ganito. Kasi parang kahit ako, nagulat din na meron palang batas na ini-implement yung LTO na kailangan palang i-inform sila na naibenta or nakabili ako ng second hand. Diba? So, ang magiging problema rito kasi, sabi nga nila doon sa interview ni Ted Filon doon sa isa sa mga taga-LTO,
nakikita nila rito na mukhang magkakaroon ng korupsyon. Kasi isipin mo, halimbawa ako, 'di ba, sabi ko nga meron akong 5 motor na nabili. So medyo matagal na panahon. May utang na akong 100,000 sa LTO dahil hindi ko sila na-inform. What if may taga-LTO na lumapit sa akin? Kunyari, inform ko sila na ako magre-report dahil meron akong 5 motor na nabili. So, magpe-penalize na ako. So, pwede na akong lapitan na isa sa mga taga-LTO. Either fixer man yan or talagang empleyado ng LTO. Pwede nila akong aregloin sa halagang 20,000 halimbawa. 'Di ba? Pwede kong sabihin sa akin, bayaran mo lang yung magbayad ka lang sa akin ng 20,000, ilulusot ko na lang yan kasi sinasabi ng taga-LTO na case to case basis naman kung papayagan yung alibay mo or yung paliwanag mo kung bakit hindi ka dapat mag-penalize dahil hindi mo kaagad na i-report na meron ka palang nabiling segunda manong sasakyan or meron kang naibentang segunda manong sasakyan. So, pwede mong kumbaga sila lang yung pwedeng magsabi kung tatanggapin yung paliwanag mo. So, pwedeng maging part din ng korupsyon yung itong ginawang batas na to. So, retroactive siya, wala siyang cut-off. So, maraming kumbaga malaking pondo ang makukuha ng LTO rito. Biruin mo, siyempre, sa akin pa lang 100,000 na. Dahil nga meron akong 5 sasakyan or 5 motor na hindi na ibenta, hindi na i-report. Plus 100,000 din doon sa mga halimbawa, 5 yung naibenta ko, 'di ba? So or 5 yung nabili ko. So yung sa 5 may-ari ng motor na nabili ko, sila rin magpe-penalize. So malaking halaga ang makukuha ng LTO dito. Plus, siyempre, ang mga tatamaan dito ay yung mga nagba-buy and sell. Siyempre, mabilisan to. Siguro sa loob ng 1 buwan, mababa na yung 10 unit yung kanilang nabibili. So, hindi nila na-report yun. So, malaki yung mape-penalize. So, marami rin dito yung mga pwedeng tamaang mga negosyante, especially yung mga nagbebenta ng motor, mga dealer, 'di ba? Syempre, ang dami nilang possession na mga repossess. So, isa rin diyan sa mga tatamaan paano yung mga kumuha ng mga sasakyan or motorsiklo na installment tapos nahatak o na-repossess. So, hindi nila na-inform yung LTO na sila or paano nila i-inform yung LTO na sila kumbaga hindi naman nila ibinenta yung motor, nahatakan sila ng motor. So, paano nila i-report sa LTO? Di ba, napakaraming butas kumbaga, maraming gusot pa itong batas na to, pero in-implement nila na hindi man lang nila muna ito ginawan ng public consultant or bago man lang nila ilabas, sana man lang pin-approve muna nila or yun nga, nagkaroon ng public consultancy para maayos muna kung ano yung magiging gusot itong ipatutupad nilang batas. Kasi napakalaking yung penalty, wala namang problema kung tutuusin. Kasi nga maganda naman yung batas dahil nga para maobliga yung mga tao na ipatransfer kaagad yung mga sasakyan na nabili nilang segunda mano para nga naman updated yung mga rehistro ng sasakyan para once na yan ma-involve sa kung anumang aksidente o anumang pangyayari, madaling matrace kung sino yung may-ari. Pero yun nga, ang problema nga lang, parang itong LTO, bara-bara yung nangyari sa kanila dahil kailangan nilang sundin yung batas na ginawa nila Dick Gordon. Basta lang makaisip sila ng implementing, kumbaga, ng solusyon or sabihin natin ng guidelines, rekta na kagad. Kasi ang nagiging problema rito para po sa akin ang nakikita ko, yung mga gumagawa ng batas, basta lang makagawa ng batas, hindi naman sila yung nag-iisip kung paano tatakbo yung batas na ginawa nila. Tulad ng halimbawang ganito, yung doble plaka, di ba? Sila nakaisip ng batas na gumawa ng doble plaka. Pero ipapasa nila yung problema sa mga riders.
Paano ko nasabi yun? Kasi ang gusto nilang mangyari, yung mga riders ang mag-isip kung paano ikakabit yung plaka sa harapan ng motor. Diba pinagtatalunan pa nga yan kung ano ba ilalagay dyan? Plaka ba yan? Sticker ba yan? Or kung saan ilalagay? So, yun yung nagiging problema eh. Gumawa sila ng batas ng doble plaka, pero hindi sila yung nag-iisip kung paano ilalagay yung plaka sa harapan ng motor. So, ganun din yung nangyari sa implementing rules and regulation. Sila yung nag-isip ng batas para sa Crime Prevention Act na yan, para sa mga segunda manong sasakyan, pero hindi sila yung nag-iisip kung paano tatakbo yung implementing rules and regulation. So, ipapasa nila yan sa mga agency tulad ng LTO. Ngayon, yung LTO, sila yung mag-iisip kung paano patatakbuhin yung batas na ginawa nitong mga mambabatas natin. Kaya nangyayari, sablay-sablay. So, tapos magsisisihan yan hanggang sa pag-uusapan na naman uli. So, sigurado ko itong batas na to, pag-uusapan na naman to kung paano patatakbuhin yung implementing rules and regulation, particular dito sa change of ownership na to. Kasi napakalaking ano ba to? Kumbaga, napakaraming butas ang dadaanan nito bago ma-plancha. Kasi doon pa lang sa di ba, sa retroactive. Doon pa lang sablay na ipatutupad nyo yung batas starting September 21, 2024. Paano yung mga nakabili ng mga segunda manong sasakyan before i-implement yung batas na yan na hindi alam. So, magpe-penalty na sila ng 20,000. Mantakin nyo, kabibili mo pala ng motor, example, installment. Diba, na segunda mano, repossess. Kabibili mo pa lang, may penalty ka na agad na 20,000. So, mangyayari niyan, dahil magbi-penalty ka ng 20,000, malamang hindi mo na mababayaran yung motor na kinuha mo kasi nga may utang kang 20,000 sa LTO. Tapos, magkaka-record ka pa kapag hindi mo na i-report, so, posible yung lisensya mo, tamaan pa. So, di ba, ang ending niyan, isusoli mo uli yung motor. So, may panibago ka naman problema dahil kumuha ka ng segunda manong motor, tapos marerepossess, so pagpapatong-patong yung problema mo na ang may gawa, LTO, at ang gumawa ng batas na yan. Di ba? So, napakarami pa magiging problema nung batas na yan. Pero, kung tutuusin, maganda yung layunin ng batas na yan. Yung nga lang, hindi masyadong napag-isipan, hindi masyadong napaghandaan kung ano yung magiging cost ng implementing ng batas na yan. Hindi nila na foresight kung ano yung pwede maging epekto kapag in-implement agad-agad yung nasabing batas na yan. So, again, maganda po yung batas. Sana po maplansya lang kung paano yung magiging takbo o sino-sino lang ba yung pwedeng tamaan ng pag-penalty nitong ginagawa ng LTO. So, abangan natin, sigurado may mangyayaring petition dyan para ipatigil itong administrative order ng LTO tungkol dyan sa penalty na yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.